Alright, mga kamandirigma, panibagong araw at panibagong kaalaman na naman ang aming ibabahagi sa inyo. Tungkol naman sa kape o kaya tsaa na kokwa. Dito sa amin, kadalasan natin naririnig is kakao. Bali ganito yung itsura ng bunga ng kokwa o kakao. Marami naman tong klaseng variety, pero yung naibigay sa atin ng gobyerno ay itong ganitong klase ng variety na ibigay sa ating magulang. Tapos atin tong naitanim. Pag hindi pa to hinog, ito yung kulay niya, medyo dark red. Pero pag nahihinog na siya, yung kung baga pwede na siyang pitasin, ito na yung itsura. Oh. Ito na siya. Ganyan yung kulay. Medyo light na siya. Pero pag hindi pa, ito dark red pa. Ilang beses na rin ito namunga. Ito, mga ibang puno. Ganito na rin yung itsura ng mga bunga. Minsan kasi pag marami ng dahon, ayun, medyo naglalagas na yung mga bulaklak. Kaya ang ginagawa natin, tinatanggalan natin siya yung mga lumang dahon. Para yung bunga niya is mag-concentrate na lang. Mag-concentrate na lang sa pamumunga, hindi na doon sa dahon. Maganda rin itong panimula sa mga nagbabalak na mag-farm business. Pwede rin itong subukan, no? Ayun. Kukunin na natin yung mga nahinog para ipoproseso natin. Gagawin natin silang tsaa. Pag napitas na natin itong hinog, di ba yung sabi natin kanina, yung hinog ay medyo light na yung kulay. May makikita ka ng pagkakaiba sa dark red. Ibig sabihin nun, ito hinog na. Ito bibiyakin natin para makuha natin yung nasa loob nito. Ito yung itsura. O, di ba? Ito, may laman ito. Itong gilid nito is yung palibot nito is parang masarap siya, manamis-namis. Kumbaga, ang itsura niya, yung rambutan na hindi tuklap. Hindi ko mag-describe yung yung lasa niya, pero masarap siya. Ito, pwede natin talagang parang ikindi siya ba? Kainin yung niya, yung syrup niya kasi masarap siya. Saka natin itong buto na natira, set aside natin. So mga nanidiri dyan, huwag kayong mag-alala kasi ito, bago natin ibibilad, huhugasan natin para yung laway natin is matatanggal dyan, di ba? Sarap naman. No, hindi ito nakakasawa na Hindi siya nakakasawa na kain. Ito siya, oh. Sarap. Ito, pwede natin ito ibilad. Saka natin, pag nangitim na siya, pwedeng uling pag natuyo siya, pero matagal siya. Pero sa atin, dahil maraming tayong kahoy dito sa ating paligid, pwede natin itong ilagay sa mga puno para pag na-decompose, yun ay magsisilbing abono nito. Magsisilbing abono nila, sabi ko sana. Pambihira itong manok namin. Yung isang puti kasi, nabulok lang yung mga itlog niya. Nung tinanggal ko nga yung itlog niya, doon na siya pumunta sa isang inahin. Sumama na siya, ibig sabihin nun, dalawa na silang nanay doon. Yun. O, di ba? Bali, yan na yung natanggalan natin yung syrup niya, tamis niya. Hugasan, yun. Saka natin siya ibibilad. Bibilad natin habang tirik na tirik yung araw. Ngayon, after ilang araw bibilad nito, ito na yung magiging itsura. Dry na siya, oh. No? Ito makikita mo na dry na talaga siya. Kung itong mabubalatan, kita nyo, ito yung tsokolate sa kanyang loob, oh. Ito na yung itsura. Ito yung tsokolate. Alright.
O yan ang itsel ng tsokolate sa kanyang loob. Diba? Ito, magpapapoy na tayo. Siyempre, gamit pa rin natin tong fire starter. Ito yung kadalasang fire starter na ginagamit dito sa Highland o kaigurutan. Saling pine tree. Salang natin yung kaldero, yung palayo. Ang una natin gagawin ay itotosta natin yung buto ng kokwa o kakao. Lagay na natin to. Wala tayong nilagay na mantika. Ang gagawin lang natin dito is itotosta natin. Halo-haluin lang natin na dire-diretso para even yung pagkasunog ng mga buto. Pantay-pantay. Bawasan natin yung apoy para hindi masyadong mabigla yung pagkaluto. Dapat tuloy-tuloy ang pag-ikot-ikot. Ito yung itsura na, oh. Oh. Uy. Ha. Yun. Yun yung tsokolate na didiktikin natin mamaya. So, ayan na siya, no? Naluluto na siya. Mainit. Yun, ito yung loob niya, oh. Yun. Pwedeng-pwede na ito. Yung balat na lang at tatanggalin natin. Kasi ito may balat. May balat ito na pwede nating tanggal ito. Para matanggal natin yung outer layer ng buto. Although pwede naman nakainin yung ano, pwede naman yung balat niya, outer layer, pero babawasan lang natin. Ito na po yung itsura ng nabalatan. Tapos naluto natin na yung kokwa beans, yung buto, di ba? Ngayon ibabayo na lang natin siya o kaya ididiktikin. Yung itsura. Diba? Hindi na natin masyadong i-blender. Parang powderize siya. Pero pag na-blender kasi natin siya na masyado, magdikit-dikit siya. Parang katulad nito, oh. Parang ganyan. I-hole na pag na-powderize natin masyado is pwede natin siyang i-hulma ng yung kagaya ng tableya. Yun. Ito na yung gagamitin natin na pag nagluto tayo ng tsaa. Ito na siya. Gagamitin natin. Okay? Yun. So, subukan natin. Alright. No? Tsaa ko ng kape ah. Tsaa ko ng kape ah. Yun, nagmamantika.